Welcome back sa Break Till Dawn, episode 7. Siyempre ako pa rin to si Dopez. At ang re-reviewin nating battle ngayon is yung battle ni Mot tsaka ni J Black. Nangyari to sa PSP, sa Pangil. At ano siya, medyo controversial siya. Actually hindi siya medyo controversial talaga siya. Shoutouts nga pala sa PSP. Sana hindi ako makapiright dito. Gusto ko lang naman siyang reviewin at himayin kung para kanino nga talaga yung laban na to dahil nag-aaway-away yung mga tao sa Facebook, kanya-kanyang opinion. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin. Bawas gol ba? Rarara! Sige sagbangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Wow! Madali kaya! Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy! Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi pumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Parang hindi nag-rhyme. So, pinupunto ni J Black dito is yung laban ni Mot kay Fangs sa gubat. Parang nilait kasi ni Mot daw yung pagkabisaya ni Fangs. So parang bumibuelo pa lang dito ng round 1 si J Black at yun yung intro niya. So tuloy natin. Pagdiologs pa, Bisaya sa amin. Pagdiologs pa, Bisaya agad. Yan ay excess pagmamalaktis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayon? Halata nga na Tagalog kitang kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lampatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabig. Alam mong may punto pag nag-spit. Sa mga nakanood ng Apocalypto, si Jaguar po, parang nag-spit siya na sumpet. And then may kamandag yun ng palaka. Pero ano yung sinabi ni J Black? Pag nag-spit. Alam mong may punto pag nag-spit. Punto, nag-spit. Lason kasi yun eh. So siguro para sa kanya yung punto, lason yung pinaparating niya doon. Wala, basta ganun, doon galing yung reference sa Apocalypto na palabas. Hindi natin. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. Sa ba't pumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto sa kada laban. Home court advantage,
Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo at pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechong di Cebu sa ahon 14 na hindi naglilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat. Real talk. Pansin nyo. Yun yata yung laban ni Luxuria kay Shernan, kung di nagkakamali. Parang flop kasi yun. Sinabi niya rin kanina, siya yung may pinakamalaking ambag nung handaan, yung ahon 14. Parang Battle of the Night kasi sila ni Pistolero doon. Dahil maganda yung pinakita niya doon nung ahon 14. Tuloy natin. Real talk. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kogon. Nasa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sarko. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line marker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga kurang ng uprising, nilabanan, para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamo-gamo nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay akbang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado ng panalo, doon lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. So yun yung round 1 niya, yung ender. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Ganun kasi yung introduction ni Pibus. Pag may pinapakilala siyang MC, hindi niya binabanggit yung pangalan. Sinasabi niya, Ginoo, magpakilala ka. So yung round 1 ni J Black, walang masyadong punchline para kay Mot. Puro punto lang yung binigay niya doon, yung naging performance niya ng ahon, yung laban ni Mot kay Fangs. Pero may mga wordplay din siya doon, yung notorious, kasabayan, tsaka kasabayan, tsaka kasabayan. Then ano pa ba yun, yung matak niya na line, yung pinagkaiba ng dedikado sa motivado, kasi motivated, may team motivated si Mot from the word na pangalan niya is Mot. And then so yun, yung round 1 ni J Black, parang buwelo pa lang niya para sa akin. So tingnan natin kung ano yung panapat ng round 1 ni Mot dun. Round 1, Mot! Let's go! Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Tapos sabi mo, narinig ko, Walang masyadong reaction Pero malakas yung rebat ni Mot na yun. Feeling ko kung crowd to ng flip top, malakas yung magiging crowd reaction nun. Ewan ko, sabi kasi nila sa laban na to, parang naging bias yung crowd dahil sa Cebu ginanap, which is malapit or hometown siya mismo ni J Black. So parang yun yung naging issue sa battle na to, na
hindi pinapanigan si Mot nung crowd. Though, may nabibitawan siya mga magagandang linya. Pero tuloy natin. At maalala ko lang, may isa palang line si J Black sa round 1 na maganda rin. Yung album ni Mot na Panalo Ka Sa, na kumakasa lang daw siya sa laban si Mot kapag kumbaga kargado na siya ng bala. So tuloy namin. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko, hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Jeng! Maayong gabi sa inyong tanan. Hindi ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaanin to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumalat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC. Puta, mind conditioning. Oo, puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol. Todo hassle, si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw para sa papasok. Kasi kita nyo naman, sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, iyo, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black, walang interes na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2021 champion tong ugo, kaya nagpiling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic, naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JP, kasi yung hype na nung pandemic, bigla ring namatay. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian, ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. At sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marcial Bonifacio na body bag pa lately. JB. Sa music, di kilala. Sino yun? Speaker. JB. Yeah. Baka Justin Bieber yung tinutukoy niya dito. Kasi yun, may tumatak siya kanina na JBL. First 3 letters nga ng J Black. JBL pero hindi matunog. Tapos yung EU lang yung EU. Kasi yung J Black is may QUE. So nilaro niya yung EU. May mga nagamit yung pasok dito si Mot na baligtaran, which is yun talaga yung forte niya. Tuloy natin. Sit, di ka kilala. Tas kay Marcial Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB.
Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa kumubra sa MB. Pero ika nga ning iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga pumakat. Kinalimutan na agad, ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maabuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. So yun yung round 1 ni Mot. Medyo tulog yung crowd. Di ko alam, siguro naghihintay sila ng punto na karapat dapat bigyan ng reaction or talagang bias. Di ko alam kung alin sa dalawa. Pero usually kasi pag si Mot yung nagtatanghal, hindi ganyan eh. So siguro iba yung crowd ng PSP, iba yung crowd ng Flip Top. So para sa akin round 1, malinaw na kay Mot yon. Dahil sa bilang ng punches, yung para sa kalaban talaga. Unlike kay J Black na puro punto lang muna yung showcase niya sa round 1. So para sa akin yun, di porket walang crowd reaction na nakuha si Mot, sabihin nun, walang sense yung mga sinabi niya. Syempre may sense yun. Nagkataon lang talaga na hindi masyadong na-appreciate ng crowd. So yun, round 1 para sa akin kay Mot. Tingnan natin yung round 2 ni J Black. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go! Okay, may ads. Ang kulit ni Badang. So yun, commercial, may ads. Balik na natin. Ang kulit ni Badang. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go! Hindi ko alam kung ano yung nangyari doon. Ba't nagsalita si Pibus ng gano'n. Pero may nakita akong video nun sa Facebook. Siguro hindi lang hagip dito. Pero parang sumingit si Badang doon eh. Na may sinigaw yata siya na boo or something. Para sa akin ano yun eh. Dapat hindi ka nang gugulo, lalo main event to. Parang kabastusan siya doon sa liga, sa PSP. Dapat organize yung event. Dapat hindi nangyayari yung mga ganung bagay. So parang X yun. Pero tuloy natin yung round 2 ni J Black. Ina, akala ko mabi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Tawag dyan, partida. Panginang to, napakahampugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, ibumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Panginang dami bumili sa akin dyan, oh. Marami ang nag-aabang paano kita i-dissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit, ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung stilo. Napanood ko yun. Scripted pala siya. Kasi yun nga, napanood ko yung preview ng battle nila. Yung interview,
Sinabi nga ni J Block doon is patay. Tapos yung response ni Mot is yatap. So, parang napaisip ako doon na ang galing nga, on the spot naisip niya yun. Kasi 40 niya magbaligtaran. So nabaliktad niya yung patay sa yatap. Pero binunyag ni J Block dito na scripted daw. Hindi natin alam kung totoo. Pero malakas na punto yun. Para sa akin. Balik natin. Sasagutin ni Mot niyang yatap para lang maihype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip top hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus, halata naman sa biyak mo sa loob. Tingin niyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Phoebus, di niya tayo maghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya pababadibag sa harap ng first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Malakas yun, malakas. Balik na natin. Kaya we're standing on the same, undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Pareho nilang debut battle to sa PSP. So, hindi muna nagme-make sense yung pagiging undefeated. Kasi, yun nga, debut battle, pareho silang 0-0. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, ay matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung na, anong di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Para battle o kanta, para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema, kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balaki. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa street. Tupac makapili. Rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di... Rapper na preacher, din snitch. Feeling ko yung din na tinutukoy niya doon. Din, parang sa school. Or yung paghahambing, gano'n. Din snitch. Hindi ko sure, pero... kahit ganun, parang wala pa rin siyang puntos. Kasi nga, dapat yung mga sasabihin mo para sa kalaban mo talaga. Bumalik na. Snitch! Maraming galit sa mga kumakanta ng adik.
Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Pog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hantungan. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung boy. Tangina, mali yung order. Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches, get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, pati ka na lang magretiro. Haba naman po. Round 2 mo! So yun yung round 2 ni J Black. Mas malakas yun kaysa sa round 1 niya. Mas malakas yung round 2 niya. May mga pumapasok na siya na punchlines. And then, na-capture ko lang kasi dun yung uppercut, underdog. Yung uppercut na suntok, tapos yung uppercut na pusa kasi underdog. Pati yung kalakaran, yung tungkol sa kanta ni Mot na panalo ka sa, yung tinitira niya yung mga addict. And then, yun nga, parang pinoint out din niya dito sa round 2 niya. Yung kung 13-0 ka, ba't di ka na lang magretiro? Ganun. So yun, mas malakas yung round 2 ni J Black kumpara sa round 1 niya. Tignan natin kung ano yung sagot doon ni Mot. Let's go! Kung pinakinggan mo talaga mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6 tas kung si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili niyong hometown event, kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganun bilang kampiyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit sa punyeta. Balita ko kahit sa ticket, di ka pinayagan magbenta. Ang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yung pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tangina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatatu pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampiyon pa ng Luzon, inimbita't pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap, di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala. Kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang apo ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit nga na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso,
joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si Jay Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang umitig ka. Hindi yung mas umitig ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa akin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka ire-respeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. So yun, round 2 ni Mot. Feeling ko hindi yun yung Mot na napapanood ko lagi kung paano mag-perform sa live. Kahit sa video, parang hindi mo siya ramdam. Though mabigat yung mga sinasabi niya. Kasi nga, feeling ko naapektuhan siya nung patay na crowd. Siyempre, kailangan mo rin ng reaction. Doon mag-boost yung confidence mo para i-spit mo yung mga lines na baon mo. Feeling ko naka-apekto yun, yung tahimik na crowd. Kaya parang no choice siya kundi ibitaw yung lines. Hindi na-appreciate masyado. So kung para sa akin, round 2, edge ko yun kay Jay Black. Pero hindi kasi sa crowd reaction ako bumase kung ganun eh. Sige, round 2 na lang ni Jay Black. Mas malakas yun sa round 1 niya nga. At mas may punto. Para sa akin yung kay Mot naman, yung round 2 ni Mot, okay din, pero hindi masyadong naging effective yung angles nung kabuuan ng round 2 kay, ni Mot para kay Jay Black. So para sa akin, round 1 kay Mot, and then round 2 kay Jay Black. So tingnan natin yung round 3 nila. Round 3! Jay Black, let's go! Ads mo naman. Just made it out to the Nike store. I need to get a few new fits for summer. Sorry. Super excited to try on some new Zendies. Come on. Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak. So yun nga, nasita ni Jay Black yun sa rebat niya kasi parang wala nga masyadong malakas si Mot. Feeling ko rin naubusan din siya or lack of preparation. Hindi ko alam kasi bago tong laban na to, kakagaling lang nila pareho sa ahon. Halata din naman kay Jay Black, hindi siya ganun kalakas kung gaano siya kalakas nung ahon compare sa mga sulat niya dito. Ganun din si Mot, kung gaano kaganda yung performance nila nung ahon, medyo lumaylay sila dito pero nakapagbigay pa rin sila ng mga punchline na mga punto. Feeling ko naka-apekto talaga yung halos magkasunod lang yung event. Naka-apekto yun sa preparasyon nila. Tuloy natin. Putang ina nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round with a Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga ng Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito'y blank years old na. Go. Five years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagpipiling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, kakon, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon.
conscious ngayon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampiyon. At yung anak na yun, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't na umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagbabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano in-offer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Sinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung Sixth Street nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? So, parang sinasabi ni J Block dito, hindi papayag sila Mot or yung big names sa flip top kung di malaking TF yung usapan. Pero pag dito sa PSP, kinakagat nila. Tas sabi din ni J Block, parang scripted na magpapatalo siya. Para nga naman yung dream match na Moth 6th threat. Inaabangan kasi sa flip top yun, pero parang dito siya magiging mas posible na magharap sila Moth tsaka si 6th threat dito sa pangil. So parang ano yun disrespect ng konti kay Phoebus. Pero may setup pala yun. Yung setup pala nun is yun nga, kinakagat nila yung match up na gusto ng tao pag sa PSP gaganapin dahil sa laki ng bigay ng TF kumpara sa flip top. So yun yung pinupunta niya dito. Bubakanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba tumatras ka sa laban? Sinungaling na, o ba tumatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung kumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman nakikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Phoebus nagbigay ng sasakyan, kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung kumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo.
na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampiyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Body bag! Body bag, Ben! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Body bag. Yun yung ano eh. Kunyari, feeling mo yung linya mo malakas, tumama talaga, naglanding ng maayos. Sasabihin mo talaga yun eh, body bag. Pero parang inappropriate siya eh, kasi hindi naman weakling si Mot eh. Hindi siya ganun kahina para sabihan mo na binadibag mo siya. Yung kay Pistolero, hindi ko alam kung sinabi niya yun. Mas akma kung kay Pistolero niya sinabi yun kasi binadibag niya talaga si Pistolero doon. Pero dito parang hindi siya tanggap na binadibag niya si Mot. So tuloy natin. Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit pagtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit pagtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Round 3! So yun yung round 3 ni J Black. Umikot yung round 3 niya dun sa Family Feud. Nung sumali si Mot sa Family Feud yung tungkol sa anak, angles. Yung 5 years old mo naiiwanan. And then, yung hindi inaasahan compare sa di maaasahan, malakas yun. Yun nga, yung tungkol nga dun sa TF, kung TF yung usapan, hindi nila mas tatanggapin nila yung laban pag usaping TF sa PSP kasi mas malaking bigayan. And then pansin ko lang din hindi ko alam kung yun talaga yung word na para doon, pero parang bias talaga yung crowd pag si J Black yung bumabanat. Grabe yung reaction dahil Cebu, hometown niya to eh. So, parang may hope. Kung titingnan may home court advantage talaga. Para sa akin, pinakamalakas na round ni J Black sa all 3 niya is yung round 2. Though may malalakas din siya na punto dito sa round 3. Pero parang na-overhype or na-overreact siya. Though may mga punto pa rin naman talaga. So, yun, tingnan natin yung round 3 ni Mot. Round 3, Mot, let's go! Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Street. Kita nyo namang galit to. Sige, Boss Steve, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Yung nagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang ng kukulang na pala.
Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus, mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at plus. Pwes baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumaspos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove na kahinaan mo, aneng? Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isa buhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. O, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines. Pero nang betray si Bay, anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, Snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless. Kasi desperado na sumigat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay witness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpa-agrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong kumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silikaklatan. Judges! So yun, yun yung round 3 ni Mot. Tumatak din yung bala, shooting, yung magulang pero nanggugulang, yung flaws sa round, nagiging round of applause, at marami pa, ang dami pang puntos ni Mot doon, hindi ko lang nalista or na-catch. Pero kahit naman hindi ko na isa-isahin, malinaw yung round 3 kay Mot yun. So yun, para sa akin round 1 kay Mot, round 2 kay J Black, round 3 kay Mot. Alam niyo naman na siguro yung nangyari dito. Binigay yung boto dito mismo sa laban nung live kay Mot, pero biglang binawi. Ngayon si J Black naman daw yung panalo. So dito sa footage na to, ang panalo si Mot. I'm sorry. Si Mot yung una, tas biglang binawi, biglang si J Black pala yung nanalo. Pero nakapagbasa na rin kasi ako ng post tsaka comments na kay Mot daw talaga to. At sang-ayon naman ako doon. Dahil round 1 and round 3 kay Mot, round 2 kay J Black. So para sa akin panalo talaga dito si Mot. Yun. Sayang lang yung laban na to kasi inaabangan talaga siya. Kahit ako inaabangan ko siya nung lumabas yung poster ng PSP. Kaso parang nasa maling panahon or nasa maling avenue or lugar kung saan siya ginanap. Feeling ko sa flip top to nakasa ang lakas nito dahil iba pa rin yung crowd ng flip top eh. Pero hindi ko naman sinasabing pangit yung PSP. Pero yun nga, halatang halata kasi yung pagkabias ng crowd.
Wala silang reaction pag kay Mot, konti lang, unlike kay J Black dahil hometown niya to. Pero ganun pa man, malakas pareho yung pinakita nila. Props pa din doon. So yun, para sa akin talaga, round 2 lang yung nakuha ni J Black, and then round 1 and round 3 para kay Mot yun. So hindi ko na papanoorin yung naging decision dito kung sino nanalo, kasi sinabi ko na kanina na si J Black yung nanalo dito, pero si Mot talaga, para kay Mot talaga to. Malinaw kahit kanino natin tanungin, kahit saang angulo tignan. So sana na-enjoy nyo tong episode 7 ng Break Till Dawn, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Mio, at thank you din sa PSP. Sana hindi ako makapiright kung mapanood nila, malaman nila na bin-breakdown ko tong laban na to. Siyempre, kita-kits tayo sa mga susunod pang episode ng Break Till Dawn. Hanggang dito na lang muna. Ako si Dopes. Peace. I'm out.